Samahan naman natin si Joseph Parafina para ihatid ang mga balita sa mundo ng kalakalan. Joseph? Maraming salamat, Aya. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang kalipunan ng mga balita natin sa Kalakalan ngayong gabi ng linggo. Sa kabila po ng nakatakdang pagpapataw ng mas mataas na taripa sa Turkish flour sa ating bansa, tiwala pa rin po ang Turkish businessmen sa paglalagak ng manampunan at pagpapalawak pa ng kanilang operasyon sa ating bansa. Pakinggan natin ang report ni George Mandola hinggil dito. Ng mga Turkish businessmen sa Pilipinas. Sa kabila ito ng tila pinag-iinitan ng mga Turkish flour na ipinapasok sa bansa at nakatakdang patawan ng mas mataas na taripa. Liliit ang importation natin, mamahal na naman, magmamahal na naman ang halaga ng pandesal. Pangunahing produkto ng Turkey na naipapasok sa Pilipinas ang harina. Dahil mura ang trigo doon, mura din ng halos 140 pesos per sack ang halaga nito kumpara sa mga locally produced na harina. Sa atin naman, to balance the trade, nagpapasok na naman tayo doon sa Turkey ngayon ng mga desiccated coconut, rubber, inumpisa na natin yan, at saka nag-umpisa na rin kami mag-export sa Turkey ng anong tawag dito, rubber, desiccated coconut, at saka abaka. Pero giit ng mga negosyanteng Turkish, hindi lang naman ang mga harina ang produktong Turkey na naipapasok sa Pilipinas. Mura rin ang mga appliances at homewares na naipapasok dito at ilan sa mga processed food. How long do you intend to do business with the Philippines? Ne zaman bir sürece ticaret yapmak istiyorsun yani Filipinlerle? Ölene kadar. Until to his death he said, I want to make business with the Philippines. Şey yoktur, yılı yoktur yani. He said about trading, there's no time for this. Biz there's no limit for this. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandol.